karoon ng kapalit. Di ba, walang nakuha ang China sa atin sa panahon ni Duterte. Meron bang nakuhang isla ang mga inchik dyan sa West Philippine Sea or South China Sea? Kahit isang dakot na buhangin man lang may nakuha ba during the time of Duterte na sinabi ng Chinese, hoy, amin to? Meron ba? Wala. Kaya yung nakikita ninyo at naririnig niyo na ibinenta daw, wala eh. Di ba? Wala. Ano? Wala. Di ba? Yung mga island na nandun, disputed island pa rin yun. Pupuntahan natin yan mamaya. Pero ang unahin ko sa inyo is, hi Celine, diba? Long time no see ah. Celine, ilang uli kita nakita. Diba? Yung sinasabi natin dito na, bakit sa nakikita ninyo at nararamdaman ninyo, nakikita nyo at nararamdaman ninyo, na sa tuwing maaayos na ang relasyon ng China at Pilipinas at ang susunod na hakbang doon ay maigiit na natin yung arbitral ruling, di ba, na ibinigay sa atin, inaward sa atin ng International Tribunal, ay biglang papasok sa eksena itong mga pingkyawa o mga liberal para guluhin. Diba? At ngayon successful sila dahil si BBM weak leader, ginugulo nila yung usapan nila yan. Nag 2 months ka pala dito sa Pilipinas, di ka nagparamdam ha. Diba? Hindi ka nagparamdam, madaya mo ha. Diba? So, diba? So bakit ganun? Diba? Bakit ganun ang papasok-pasok na lang sila? Diba? Guguluhin nila. Diba? Dahil, akala ko, diba? Ang tanong akala ko ba kayo ang naggustong-gusto na makuha yung West Philippine Sea na yan? Yung 200 nautical miles na yan, di ba? Akala ko ba kayo ang gustong-gusto makuha niyan? Bakit ginugulo nyo pag makukuha na? Ano yung question doon? O ito, bago to. Bagong luma. Kasi sinabi kong bago dahil ngayon nyo lang maririnig. Pero luma na ito dahil ito talaga yung plano ng mga liberal or ng mga pingkyawa. Ang tanong ng una, sino ang nag-file nag-file sa International Tribunal ng claim over the West Philippine Sea para maging malinaw yan? Sino? Hindi ba sila Pinoy? Sila sa Liberal Party? Sila yan. And then, nung final nila yan, were they successful? Yes, they are successful. In fact, na-award sa atin ng International Tribunal karamihan, hindi lahat, yung hinihingi natin na karapatan, jurisdiction at sovereign rights doon sa tinatawag natin na West Philippine Sea. Nakuha natin yon, di ba? Pero hindi lahat, di ba? Hindi lahat. Mamaya isasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga hindi natin nakuha diyan, di ba? However, sabi nga natin, doon sa arbitration na final na yon ng Philippines, di ba? Na nangunguna itong Liberal Party, itong mga pingkyawa. Hindi nag-participate ang China doon. That's why dinedispute nila yan, di ba? Dinedispute nila. And noong 2016, may na-award nga favorable sa atin, di ba? At tatandaan natin ito ang nag-file at ang nag-pursue nung claim na yan sa pangunguna ng Liberal Party. Sila ang nanguna dyan. Ngayon, sino ang bida ngayon? Diba? Di ang liberal. Silang sikat nun diba? Sila Pinoy, diba? Sikat. Ang galing natin, diba? Kaya lang, ang problema nila noong 2016, nung i-enforce na yan, sino na ang presidente? Si Digong na ang presidente. And therefore, kung si Digong na ang presidente, siya na ang chief architect ng foreign policy natin. Siya na ang mag-iisip kung papaano mo i-implement yan. At nung ini-implement na nga niya yan, sabi ko nga sa inyo, nagawa niya ng maayos. Dahil kahit hindi gamit yung arbitral ruling na yun, sabi nga niya, ibasura na lang, itapon na yan. Diba? Itapon na yan. Pero kahit sinasabi niya na itapon na lang natin yang ruling na yan, isang pirasong papel lang yan. Pero kahit sinasabi niya na yung ruling na yun ay kapirasong papel na lang yun, pero yung laman nun, yun ang unti-unti niya na hinihilot sa China. Nakukuha niya ng unti-unti sa China.
Diba? Hindi niya isinasampal sa China at kay Xi Jinping, hoy, ito yung ruling, oh, pukin ng ino mo. Hindi niya ginaganon. Unti-unti niya kasi alam niya may ego ang China. Diba? May ego ang China. So, hindi mo dadaanin sa santong paspasan. Dadaanin mo sa santong dasalan. Sabi ko nga sa inyo, parang babae, gusto mo maka-chancing sa babae, huwag mo sabihin naliligaw ka at gusto mo siya. Bakit? Iiwasan ka nun eh. Di ba? Friends lang kayo, mo, friends. Di ba? Diba? Friends lang kayo, di ba? Kung friends kayo, maawakan mo na yung kamay. Di ba? Eh kung sinasabi mo liligawan mo, syempre, pag yung ano nun, iiwas nun. Diba? Friends kayo, nabebeso-beso mo na, nahahag-hag mo na, nabibiro-biro mo ng I love you, I love you. Diba? Ganun ang diskarte. Diba? Pero kung sasabihin mo, diretsahan mo na, gusto kitang pakasalan, puta, mag-iisip ng babae, may manyakis to ah. Diba? Manyakis to ah. Diba? Oh. Tapos pag nakuha mo na, i-block mo na. Nagturo pa ng masama eh, no? Diba? So, ganun. Ganun ang ginagawa ni Duterte. Hindi niya istinatapal at isinasampal sa muka ng mga inchik yung ruling. Ang ginagawa niya, alam niya yung laman ng ruling at yun ang kukunin niya kay Xi Jinping sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan. At magiging successful. However, pumasok itong mga liberal. Ginulo nila. Bakit nila ginulo? Eh hindi ba sila nga yung gustong-gusto dahil nga sila nga yung nag-file ng claim sa International Tribunal? Di ba? Ano ang kanilang sabi nga motivation, di ba? Ito ang motivation nila. Kapag kasi yung arbitral ruling na favorable sa atin ay nakuha ni Duterte, ang nasa isip nila, maiitsapwera sila, mawawala sila sa picture, hindi na sila ang bida. Sa madaling salita, kung i-recognize man na makuha, kung sino man ang makakakuha niyan, ayaw nila ng may kaagaw, gusto nila sila ang buo. Gusto nila yung recognition nasa kanila. Kami ang nag-file, kami din ang mag-i-implement. Yun ang twist sa politika. Bakit? Ang gusto nila, maging makapangyarihan uli dito sa ating bansa. Sila yung kilalanin, sila yung may authority. And that's the political side. Yung sinasabi ko sa inyo na ito bago. Di ba? Ito bago. Diba? Pero matagal na yan na yan ang nasa isip ng mga liberal. They will not allow anyone na mayroong isang taong makapag-ayos ng ruling na yan against China at makuha yung ating mga claim kung hindi din lang sila. Kinakailangan sila rin yun. Diba? Bakit? Mawawalan sila ng silbi. Yun ang nasa isip nila. Ayaw nila ng may kahati sa recognition. Nagets nyo na. Kaya lagi silang nakasingit. Lagi silang nakasingit. At alam ko, alam na yan ni BBM ngayon. Diba? Alam niya ni BBM ngayon na ganyan at hihilutin ni BBM yan kasi alam niya kukunti na lang oras niya sa Malacanang eh. Diba? At ngayon bumabaling na ang mga pingkiyawa sa kanila. Kaya yung sinasabi ninyo na magkakaroon ng tinatawag na sabi nga ay alyansa between BBM and pingkiyawa. Wala po yun. Bakit? Hindi matutuloy yun. I-discuss natin some other days po yung tungkol dyan. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo, yun ang motivation nila. Kaya kung napapansin ninyo, itong mga pingkiyawa, sa tuwing magiging maayos na ang relasyon ng China at ng Pilipinas, at napapakiramdaman nila na ibibigay ng China yung ating claim, guguluhin nila. Bakit? Hindi sila kasama dun. Wala silang masabi. Ang pakiramdam nila at isip nila, masasideline tayo, mawawala tayo sa picture dito. Kinakailangan tayo ang bida dito. Bakit? Tayo ang nanguna. Kaya ngayon, ginugulo nila ang usapan. Diba? Paano nila ginugulo? Yung mga simpleng terminology, mga term, lalo na legal term, lalo nilang ginagawang komplikado. Diba? Ginagawa nilang komplikado yan. How Ma'am Proud Lola? Thank you po. Yung usapin, pinapalabo nila. Paano nila pinapalabo? Yun nga, gagawin na natin yan. Iisa-isahin po natin yan. No?
Pinaghahalo-halo nila at ginugulo nila ang utak ng Pilipino. Una, laging ko sinasabi ito at ito ay totoo naman. Nagkakalat sila ng fake news. Diba? Paano sila at ano ang ikinakalat nilang fake news? Sinasabi nila na territorial dispute daw yan. Or kahit pa sabihin natin territorial sea dispute. Diba? Pareho din ng mali yun. Parehong mali yun. At walang ganon. Bakit? Puntahan muna natin yung claim. Diba? Claim ng Pilipinas. At sabi nga ano yung mga naibigay sa atin? Diba? Ano yung mga naibigay sa atin? Ang malinaw diyang binanggit ay yung 200 nautical miles. Yung territorial sea, contiguous zone, at yung exclusive economic zone. Ibinigay sa atin yung teritoryo na within 12 nautical miles from the baseline and from 12 nautical miles up to 24 nautical miles na contiguous zone at mula sa 24 nautical miles hanggang 200 nautical miles na exclusive economic zone. Di ba? Nandun yung teritoryo, nandun yung tinatawag nating sovereign rights, nandun yung tinatawag nating jurisdiction or exclusive rights na sa atin lamang. Pero tandaan po ninyo ha, pinapaulit-ulit natin, ang territorial, di ba natin, ang sovereignty at teritoryo natin diyan sa West Philippine Sea ay hanggang 12 nautical miles lang from the baseline. Halimbawa, ito yung beach. Diba? Itong beach. Tapos ito dagat na. Bilang ka lang ng 12 nautical miles. Sukat ka lang ng 12 nautical miles. Ang katumbas po nun ay 22.2 kilometers. Yun po yun ang territorial sea. Yun lamang ang ating teritoryo at meron tayong sovereignty. Paglampas po nun, ang applicable na po doon ay jurisdiction at sovereign rights na yon. Kaya mapapansin niyo doon sa sinasabi ko na kung ang sovereignty natin at teritoryo natin ay hanggang dun lang sa 12 nautical miles, fake news ang ikinakalat nila Tariela at nila Ronald Llamas, diba? Kahit pa si Justice, sabi ko, diba? Justice Carapio, na meron daw territorial sea dispute dyan sa West Philippine Sea. Wala pong ganun. Wala pong territorial sea dispute between the Republic of the Philippines at ang China. Bakit? Sapagkat yung territorial sea dispute ay applicable lamang po yan sa dalawang coastal state na may overlapping na tinatawag natin na territorial sea. Paano yun? Halimbawa, kunwari ito yung country A and country B. Si country A ay meron siyang 12 nautical miles na layo. Diba? Yun yung teritoryo. Si country B, meron din siyang 12 nautical miles as territory based dun sa UNCLOS. However, yung layo nitong dalawang bansa na ito, na coastal state na ito, ay 20 nautical miles lamang ang layo nila. Therefore, hindi po pwedeng magkaroon ng 12 nautical miles ito at 12 nautical miles ito. Bakit? May overlapping. Diba? Kung walang overlapping, dapat ang layo nila ay 24 nautical miles to satisfy the 12 nautical miles for each coastal state para masatisfy yung territorial sea. However, 20 nautical miles lang, so may overlapping. Yun po ang tinatawag natin na territorial sea dispute. Sa atin ba, meron pang ganon? Ang layo-layo ng China. So therefore, fake news at mali yung sinasabi nila Ronald Llamas at nila, sabi nga, Tariela, na Commodore pa naman, na merong territorial sea dispute between the Philippines and China. Wala pong ganun. Ang layo-layo eh. Diba? Walang overlapping. Diba? Malinaw na yon. Bakit nila ginugulo? Babalik tayo dun sa aking sinasabi kanina. Ginugulo nila dahil wala sila sa picture. Gusto nila sila. Diba? Di kayo na. Kaya nga lang mali yung kanilang diskarte. Gusto nila pwersahan at isampal sa mukha ng